Welcome back sa Onichan Anime Recaps. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang full season 1 recap ng anime series na Jujutsu Kaisen. Si Yuji Itadori ay isang freshman sa isang high school at isang membro ng isang occult research club. Siya ay may pambihirang physical capabilities kaya sinasabihan siya ng irritable nitong lolo na gamitin ng taglay niyang lakas para makatulong sa iba bago ito mamatay. Bago siya makalis ng ospital, sinalubong siya ni Megumi Fushiguro, isang first year student sa Jujutsu High na hinahanap ang isang cursed object na malapit sa school ni Yuji. Inexplain ni Yuji na nakita iyan ng mga kaibigan niya sa occult club at nagka-interes ang mga ito doon kaya plano nila ay yung buksan ng gabing iyon. Dahil lang sila ay may tanging dahilan kung bakit napipigilan ng mga curses na pumunta sa school, nagmadaling pumunta sina Megumi sa Sugisawa High para pigilan sila. Sa school naman, na-unseal na ng club members ang cursed object at nakita ng mga ito ang isang putol na daliri at doon na nagsimula ang paglabas ng mga curse sa lugar na iyon. Nabubuo ang curses dahil sa mga negative emotions na nanggagaling sa mga humans. Nung nakarating na sila, sinubukan ni Megumi na kalabanin ang mga curse at nakita niyang ina-absorb ng mga ito ang mga kaibigan ni Yuji. Tapos ay biglang dumating si Yuji na sinabihan ng manatili lang sa labas galing sa bintana at tiniligtas ang mga kaibigan niya. Tinapos ni Megumi ang mga curse gamit ang mga shikigami niya. Ang mga shikigami ay familiar curses na ginagamit ng mga sorcerers sa laban. Pero nung ibibigay na ni Yuji ang daliri kay Megumi, lumabas ang isang curse galing sa kisame kaya napilitan si Megumi na itulak si Yuji. Napaglaruan si Megumi ng curse at kahit na ginawa na ang lahat ni Yuji gamit ang kanyang pambihirang lakas, lumalabas na useless ang paghihirap nito dahil na-exercise lang ang curse gamit lang ang isa pang curse. Matapos sabihin ni Megumi na ang object ang pakay ng curse para magkaroon nito ng malakas na curse energy, nagkaroon ng ideya si Yuji at napagdesisyonan nitong kainin ng daliri kaya nagulat si Megumi. Ang kinakatakot ni Megumi na mangyari ay nagkatotoo habang lumalabas ang isang special grade object at madaling tinalo ang curse na kinalaban nila kanina. Habang ang curse na si Ryomen Sukuna ay isinisigaw at sineselebrate na nakabalik na siya at kung paano niya wawasakin ng buong katauhan, nagawang maibalik ni Yuji ang kontrol niya sa katawan niya. Nagprepara si Megumi na i-exercise ang curse pero bago niya pa ito magawa, dumating ang kanyang teacher na si Satoru Gojo, ang pinakamalakas. At nagulat ito dahil sa isang high schooler na nasa harapan niya ay kumain ng isang special grade curse object at buhay pa rin ito. Dahil sa utos ni Gojo, dinemonstrate ni Yuji na madali siyang nakakapag-switch ng body sa curse. Matapos iyon ay pinatulog siya ni Gojo at nung nagising ito, napunta ito sa isang confinement space. Nagmakaawa si Megumi na hanapan ng paraan para buhayin si Yuji at nung nagising na si Yuji, inexplain ni Gojo ang kanyang predicament. Kinain ni Itadori ang isa sa 20 na daliri ni Sukuna kung saan ang 6 doon ay hawak na ng Jujutsu Sorcerers. Hindi nasisira ang mga daliri sa iba pang paraan kaya binigyan ni Gojo si Yuji ng ultimatum. Bilang isang rare successful vessel, pwedeng piliin ni Yuji na mamatay na ngayon o mamatay pagtapos na makain ang lahat ng daliri ni Sukuna para masira na ang curse ng tuluyan. Pinayagan siyang umalis sa confinement para makapag-isip-isip at sa huli, napagdesisyonan nito na kainin muna ang lahat ng daliri ni Sukuna para mamatay na ito ng tuluyan habang kinakain nito ang pangalawang daliri. Nung dumating ang isang sugatang Megumi, sinamahan siya nito sa Tokyo kung saan i-enroll si Yuji sa Jujutsu High School bilang isa sa 3 first years. Pagkarating nila doon, pinaalam ni Gojo ang tungkol kay Ryomen Sukuna, ang King of the Curses. Dati itong tao sa nagdaang ilang libong taon. Dahil hindi ito natatalo kahit na nasa golden era ang Jujutsu Sorcerers, patuloy itong nabuhay at nagasik ng lagim bilang isang indestructible cursed object. Tapos ay dinala si Yuji sa isang interview kasama si Principal Masamichi Yaga kung saan nagawa nitong pumasa. Pagtapos ipakita sa kanya ang bago niyang kwarto, umalis si Gojo para puntahan ang uling estudyante na nakatira sa Harajuku. Pagdating nila doon, nakilala nila si Nobara Kugisaki na mukhang hindi masaya nang malaman na sila ang bago niyang classmates. Tapos ay pumunta na sila sa isang abandonadong building na may curse sa loob nito kung saan tinest ni Gojo sina Yuji at Nobara. Matapos mag-split up, nagawa ni Yuji na i-exercise ang una niyang curse at tinulungan na rin si Nobara sa isang hostage situation kaya nagkaroon ng oras si Nobara na gamitin ang kanyang kakayanan. Sa sumunod nilang misyon, na-dispatch ang first year sa isang emergency sa isang juvenile detention center kung saan merong isang potential special grade curse na nandoon. Ang misyon nila ay evacuate ang mga survivors pero nung nasa loob na sila, nakakita ang trio ng mga katawan na diniform at hiniwa.
Habang nagtatalo si Ryuji at Megumi tungkol sa pagdala ng nalalabi ng isa sa mga tauhan doon sa nanay nun sa labas, biglang naglaho si Nobara. Tapos ay biglang lumabas ang isang special grade curse sa tabi nila at hiniwa nito ang kamay ni Yuji nung sinubukan niyang umatake. Sinabi ni Yuji kay Megumi na hanapin si Nobara at tumakas at nagdadalawang isip niya itong ginawa. Nahirapan namang makipaglaban si Yuji at muntik na itong mamatay. Nung narinig na ni Yuji ang signal na nakatakas na sina Megumi, nakipagpalit siya ng pwesto kay Sukuna at dumali na lang ang buhay nila. Kinuha niya ang isa niyang daliri galing sa natalo niyang special grade at natawa ito nung nalaman niyang hindi makapag-switch si Yuji. Nung nakita niya si Megumi sa labas, tinanggal ni Sukuna ang puso ni Yuji para kapag pinilit ko ni Yuji ang kontrol sa katawan niya ay mamamatay ito at kinain rin ito ang isa pang daliri. Tapos ay na-overwhelm si Megumi sa lakas ni Sukuna pero sa huli, nagawang palabasin ni Megumi si Yuji at nahimatay ito matapos sabihin ang last message niya. Nung dinala si Yuji sa morgue, ang Jujutsu High School Assistant Manager na si Kyotaka Ichiji ay in-inform si Gojo sa nangyari. Naniniwala si Gojo na intentional na ginawa ng higher-ups na binigay sa mga first year ang misyon para mapatay ang vessel ni Sukuna. Dumating ang Jujutsu High Doctor na si Shoko Ieiri para i-dissect si Yuji, ngunit nagulat ito nung nabuhay si Yuji. Nakipag-deal si Yuji para i-restore ang puso niya kapalit na ibibigay ni Yuji ang katawan niya kay Sukuna ng 1 minuto kapag nag-chant ito ng extension. Sinabi ni Gojo na isisikreto muna nila ang pagkabuhay ni Yuji para matrain niya si Yuji nang hindi nagugulo ng mga higher-ups. Habang nangyayari yun, pinipigilan ni Nobara at Megumi ang nararamdaman nila sa pagkawala ni Yuji at doon na dumating ang 3 sa 4 na second year students. Sila ay sina Maki Zenin, isang cursed tool user, si Togi Inumaki, isang cursed speech user, at si Panda. Dahil gustong lumakas ng dalawang first year, pumayag ito na sumali sa upcoming Kyoto Soso School Goodwill event. Sa ibang lugar, isang lalaki ang pumunta sa isang restaurant kasama ang 3 curses na nabuhay dahil sa tinatawag na pure negative emotions. Ang lalaki, na si Geto, ay in-outline ng 2 kailangan nilang gawin para maging successful ang Sunto Lunch War nila laban sa Jujutsu Sorcerers. Kailangan nilang i-immobilize si Satoru Gojo gamit ang isang special grade cursed item at makipag-alyansa kay Sukuna at Yuji. Habang sina Megumi ay nag-iensayo kasama ang seniors nila, hindi nila alam na ganun din ang ginagawa ni Yuji bilang paghahanda sa sister school event na gaganapin sa 1.5 buwan. Sina Megumi at Nobara ay nagtraining ng close combat habang si Yuji ay nanonood ng pelikula para matrain ang kanyang pagkontrol sa emosyon niya habang china-channel ang cursed energy. Iniwan ni Gojo si Yuji sa panonood niya ng movies at tumigil ito sa gitna ng isang biyahe dahil nakaramdam ito ng kalapit na threat. Tapos, isa sa mga unregistered special grade na si Jogo ay lumabas at sinubukan nitong kalabanin ang sinasabing strongest Jujutsu Sorcerer. Nagsimula nang maintindihan ni Jogo ang infinity ability ni Gojo at matapos paglaruan ng curse, dinala ni Gojo si Yuji sa laban para matutunan first hand ang tungkol sa domain expansion. Ginamit ni Jogo ang kanyang domain expansion technique at pinaliwanag naman ni Gojo kay Yuji na binabuff ang user ng technique na iyon at nagsasani iyon ng guaranteed hit sa kalaban. Ang tanging counter lang ay kailangan gamitan niyo ng Jujutsu o ang ginagawa ni Gojo ay i-expand ang sarili mong superior domain. Bago pa makakuha si Gojo ng impormasyon kay Jogo, iniligtas ito ng isa pang unregistered special grade curse na nagngangalang Hanami. Umatras sila at binati sila ni Geto sa hideout nila at sinabi sa kanila na sa October 31 sa Shibuya, magpo-proceed na sila sa pag-seal kay Gojo. Isang araw, habang nangyayari ang isang goodwill meeting, 2 estudyante ng Kyoto School na sina Aoi Todo at Mai Zenin ay nagsimulang manggulo. Dumating ang mga second year para pigilan ang away pero nagkaroon ng tensyon ng 2 Zenin bago umalis ang 2 estudyante. Sa ibang lugar, inimbestigahan ni Itadori ang isang eksena ng isang nakakakilabot na krimen kasama ang grade 1 sorcerer na si Kento Nanami. Sinundan nila ang residuals papunta sa pares ng disfigured creatures at doon na ipakita ni Nanami ang curse technique niya. Doon din na-unlock ni Yuji ang kanya. Pinakita ni Yuji ang newly developed diversion fist pero hindi nila tinapos ang mga kalaban dahil na-realize ni Nanami na tao pala ang mga kinalaban nila. Matapos pagtagpi-tagpiin ng ebidensya, inassign ni Nanami si Yuji sa isang misyon kung saan iimbestigahan niya ang witness ng krimen, si Junpei Yoshino, habang siya naman ay pupunta sa base ng killer mag-isa. Nakita ni Nanami si Mahito sa sewers, isang potensyal na special grade curse at in-explain nito ang curse technique kung saan hinahayaan siyang hawakan at manipulahin ng soul ng isang tao, kaya nagsasanhi iyon ng pag-iba ng anyo ng katawan ng mga ito. Kahit na nahihirapan siya sa mga atake ni Mahito, nagsimula nang magseryoso si Nanami dahil lumalakas ito pag nag-overtime siya at sa huli, nasira niya ang lugar na pinaglalabanan nila.
Umalis sa si Nanami pero lumalabas na buhay pa rin si Mahito. Trinakdown ni na Igichi at Yuji si Junpei at nag-isip ito ng plano kung lalabas na isa rin palang Jujutsu Sorcerer ang lalaki, pero nawalang saysay lang ang plano nila dahil kay Yuji. Nagawa ni Yuji na makausap si Junpei at nagkaroon ito ng maayos na pag-uusap. Nakakakita daw siya ng curses pero nagsinungaling siya na wala siyang alam tungkol sa murders. Sinundan ni Junpei si Mahito dahil naintriga ito at pinaliwanag naman sa kanya ni Mahito ang gusto niyang malaman. Naging close ang dalawa dahil sa pareho silang mahilig sa movies at naimbita rin si Yuji ng nanay ni Junpei sa bahay nila para kumain ng hapunan. Kinagabihan, nung nagising ang nanay ni Junpei, nagulat ito nang makakita ng isang putol na daliri ni Sukuna. Dahil doon, hindi maganda ang sumunod na nangyari sa nanay ni Junpei. Dahil sa pagmamanipula ni Mahito at galit ni Junpei, nagawang sisihin ni Junpei ang isang bully sa school niya. Habang binibisita ni Junpei ang school niya para ilabas ang galit nito, si Mahito ay naglapag ng curtain palibot ng area na nagbablock ng mga tao na may weak energy na makapasok o makalabas. Bago niya pamapatay ang isang tao gamit ang poison curse technique na binigay sa kanya ni Mahito, dumating doon si Yuji para pigilan ang kaibigan niya. Nung makukuhanan ni Yuji ang loob ni Junpei, dumating si Mahito at transfigure niya si Junpei. Nung nanghingi si Yuji ng tulong kay Sukuna, tinawanan niya lang ito at hindi ito tumulong kaya sa huli, namatay si Junpei. Dahil doon, nakuha ni Mahito ang full hatred ni Yuji. Pinakita ni Mahito kung gaano kahirap labanan ng soul manipulation niya, pero dahil sa hatred ni Yuji, nakalaban pa rin siya hanggang sa makarating si Nanami. Napush ng duo ang Curse Spirit sa isang corner, kaya na-awaken ito ang domain expansion niya na self-embodiment of perfection na ginamit niya para itrap si Nanami sa loob. Bago pa mapahamak si Nanami, nabasag ni Yuji ang domain expansion at dahil doon, hindi sinasadyang mahawakan ni Mahito ang soul ni Sukuna kaya inatake siya nito. Dahil sa atake ni Sukuna, nanghina siya at napagdesisyonan nitong tumakas. Ngayon ay nakikita na ni Mahito si Yuji bilang arch nemesis at si Yuji naman ay panatag dahil hindi siya matatalong muli hanggang sa matalo niya ang Patch Face Curse. Ngayon, dumating na ang oras para sa Goodwill event at dumating na rin ang mga Kyoto School participants. Pero bago magsimula ang team battle, nireveal na ni Gojo na buhay pa si Yuji. Matapos ang nakakapanlumong reaksyon ng grupo sa pangyayari, pumunta na ang dalawang team sa kanya-kanyang meetings. Plano ng Tokyo students na gamitin si Itadori para tapatan si Todo, kung saan si Principal Gakuganji naman ay sekretong sinabihan ng Kyoto students na patayin si Itadori pero hindi sumang-ayon si Todo doon. Habang nangyayari yon, nakikipag-usap si Gojo sa Kyoto teacher na si Utahime Iori at hiniling nito na imbestigahan ang school niya dahil naniniwala siya na merong kalaban na nagtatago sa kanila. Tapos ay nagsimula na ang Goodwill Battle kung saan kailangan nilang talunin ang mga Curse Spirit sa lugar. Kinuha na ni Yuji ang atensyon ni Todo habang ang iba ay nag-split up sa kanya-kanyang teams. Dahil sa lakas at sa taste ni Yuji para sa mga babae, ay namangha si Todo sa kanya at nadiskubre nito ang newfound brother niya kay Yuji. Sinira ni Todo ang plano ng grupo niya na patayin si Yuji na nagsanhi ng pag-retreat ng Kyoto students. Tapos ay tinuruan ni Todo si Yuji kung paano gamitin ang Diversion Fist ng may greater effect habang ang Tokyo at Kyoto students ay naglalaban sa area. Natalo ni Panda si Meikamaru, natalo ni Maki ang samurai sorcerer na si Kasumi Miwa at si Nobara naman ay napin down si Momo Nishimiya. Pero bago niya pa ito matalo, na-knockout siya ni Mai gamit ang rubber bullets niya. Tapos, dumating ang kanyang kambal na si Maki at kinalaban siya nito. Sa huli, natalo siya nito dahil sa physical capabilities niya. Onting backstory lang, galit si Mai kay Maki dahil iniwan ni Maki ang pamilya niya at si Mai para maging Jujutsu Sorcerer. Sa ibang lugar, kinakalaban ni Megumi si Noritoshi Kamon na isang third year na isang blood manipulator at kasama din ito sa isang Big 3 Jujutsu families. Pero habang naglalaban sila, isang special grade potential spirit na si Hanami ay lumabas. Sinubukan naman ni Inumaki na pigilan ito, pero na-overwhelm pa rin ni Hanami ang mga estudyante. Gayunpaman, dumating naman sina Todo at Yuji para iligtas ang mga kasama nila. Lumakas naman si Yuji at ginamit ang bago niyang skill na nagbabalot sa mga kamao niya ng Black Flash. At matapos sumali ni Todo gamit ang kanyang curse technique, mukhang nakalamang ang dalawa. Ang curse technique niya ay kaya niyang makipagpalit ng pwesto sa mga curse object o mga tao gamit ang palakpak. Gayunpaman, kinayang indahin ng curse ang atake ng dalawa at nakabawi ito. Pero bago pa nito gamitin ang domain expansion niya, na-break na ni Gojo ang curtain na humaharang sa kanya kanina. Pinatumba niya si Juzo, ang taong nagpalabas ng curtain at ginamit ang catastrophic attack labang kay Hanami, pero sa huli ay hindi sila sigurado kung na-exercise na ba ito.
Sa huli, pinakita na nabuhay pa si Hanami. Para naman sa mga curses, ang purpose ng misyon ay matagumpay dahil nakuha at nasil ni Mahito ang 6 na daliri ni Sukuna na nasa Jujutsu High at 3 special grade cursed object. Matapos ikumpirma ang pinsala at pagpapahinga sa mga students, nagpatuloy ang goodwill event at nanalo ang Tokyo. Matapos yun, ang first years ay pumunta sa isang misyon kasama ang auxiliary manager na si Akari Nita. Inimbestigahan nila ang ilang mga misteryosong pagkamatay ng isang grupo ng mga tao na umaten sa parehong junior high. Lumalabas na si Megumi at ang kanyang kapatid ay umaten din sa nasabing school. Dating nambubugbog si Megumi ng mga bullies. Nakakuha sila ng lead sa isang nearby bridge na popular dahil sa paranormal activity doon, pero walang nahanap ang trio nang dumating ang isa pang classmate ni Fushiguro na nagsasabi na pumunta sila sa bridge bilang mga estudyante kasama ang kapatid niya na si Tsukimi at nakakaranas ito ng kakaibang paranormal activity sa bahay niya. Nangyari iyon sa mga biktima bago sila mamatay. Nung sinubukan ni Megumi na lutasin ang problema ng mag-isa, sinamahan pa rin siya ng mga kaibigan niya at nagawa nilang mahanap ang incomplete domain ng cursed spirit na responsable sa mga pagkamatay. Nahila palabas si Nobara at Yuji sa barrier ng isa pang cursed spirit kaya naiwan si Megumi na kalabanin ng mag-isa ang curse. Kahit na nabubugbog si Megumi ng special grade, na-awaken niya ang hidden potential at nirelease niya ang kanyang area expansion na Chimera Shadow Garden at na-exercise nito ang curse na may hawak ng isa sa mga daliri ni Sukuna. Dahil sa pagod, binalikan ni Megumi ang memorya niya sa tatay niya na strange member ng kilalang Zenin family ay binenta siya doon para ma-ensure na maging sorcerer ang anak niya sa future. At nung third year niya ng junior high, na-curse ang stepsister niya ng hindi kilalang source at patuloy na natulog ito hanggang sa kasalukuyan at walang magawa si Megumi doon. Sa kabilang banda, ang mga curse na nasa labas ng barrier ay pakay ang daliri ni Sukuna. Nagalit ang curse si Eso at siya kasama ang kapatid niya na si Kachizu ay dinuraan ng dugo ang dalawang sorcerers. Ang dalawang curse na iyon ay 2 sa 3 curse object na kinuha ni Mahito at minanifest niya ito gamit ng mga human vessels. Gayunpaman, nagawang baliktarin ni Nobara ang sitwasyon gamit ang kanyang Strodal technique habang si Yuji naman ay immune sa toxins dahil kay Sukuna kaya madali pa rin itong nakagalaw. Nang magkasama, natalo ni Nobara at Yuji ang dalawang curse na nagpagalit sa pangatlong kapatid na si Choso nung nalaman ng balita. Nung tapos na ang lahat, nakita ng duo si Megumi na nakalandusay habang hawak-hawak ang daliri ni Sukuna. At nung bibigay na sana ni Megumi kay Yuji ang daliri, kinain ni Sukuna yung daliri niya. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Megumi kay Nobara na sikreto kay Yuji na dahil sa pagiging vessel niya ay kaya dumadami ang curses na lumalabas na nagsasanhi ng mga pagkamatay. Gayunpaman, lumalabas pala na sinabi na ni Sukuna kay Yuji iyon at inisip rin ito na isikreto kina Megumi. Sa huli, ang mga first grade sorcerers na sina Meimei at Aoi Todo ay binisita si Principal Gakuganji para i-recommend sina Maki Zenin, Panda, Megumi Fushiguro, Nobara Kogisaki at Yuji Itadori na i-promote bilang grade 1 Jujutsu Sorcerers. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mo pa ng ibang anime recaps, make sure to like the video and subscribe to our channel para maging updated ka. Oni-chan?